Thank you. Good morning, Yusek Rocky Ignacio. Magandang umaga, Pilipinas. At nandito po tayo ngayon sa lungsod ng Navotas upang saksihan ang pagpapasinaya, ang pagbubukas na ng C3 R10 section ng North Luzon Expressway Harbor Link Project. Silalim pa rin dyan ng Build Infrastructure Program ng Duterte Administration. Mapalad po ang People's Television Network dahil isa tayo sa magiging saksi sa pagpapasinaya ng bagong daan. Bagong daang ito na magsisilbing tulay para sa mas mabilis at progresibong komersyo ng ating bansa. At bukod po sa mga aksyon kontra sa pandemyang kinakarapon ng buong mundo, ang Pilipinas, ito pong paglaban natin sa COVID-19, hindi po naisasantabi ng Duterte Administration ng mga programa sa infrastruktura na kinakailangan din ng bansa tungo sa ating tuloy-tuloy na pag-unlad. Mamaya ay makakasama natin ang ilan sa mga kawani ng pamahalaan na patuloy na nagsaservisyo sa publiko sa pangunguna ni Public Works and Highway Secretary Mark Villar, Executive Secretary Salvador Medialdea, kasama pa sina Secretary Arthur Tugade ng Department of Transportation, PCOO Secretary Martin Andanar, mamaya Secretary Vince Dizon and President and CEO ng Business Conversion and Development Authority at NLEX Corporation President and General Manager J. Luigi Bautista. Ang C3 R10 section ng NLEX Harbor Link ay may haba pong 2.6 kilometers na magbibigay ng direktang daan sa pagitan ng R10 sa lungsod ng Navotas at North Luzon Expressway. Nagsimulang konstruksyon ito September 2018 at sa loob ng 20 buwan, tuluyan na nga itong bubuksan sa mga motorista. Mayroon ding 3 exit off ramps ang C3 R10 section ng NLEX Harbor Link. Una, ang segment 10 C3 ramp patungo sa Caloocan City. Pangalawa ay ang dagat-dagatan ramp patungo ng Malabon. Ang C3 ramp patungo naman ng Navotas City. At dahil po dyan, maibsan na rin ang masikip na daloy ng traffic na nararanasan sa Kamanava area, lalo na para sa mga sasakyan mula NLEX. Ang NLEX to Kamanava maaari nang baybayin sa loob lamang ng 10 minuto hanggang 1 oras. Ang ilang mga motorista, lalo na mga cargo trucks mula sa mga pantalan sa Maynila patungo sa NLEX ay makikinabang sa C3 R10 section dahil mas pahabain ito ng 5 5.65 kilometers Harbor Link segment 10 ng NLEX. At batay sa pag-aaral ng DPWH, nasa mahigit 30,000 na mga sasakyan ang may alis sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila sa pagbubukas ng Harbor Link. Mababawasan na rin ang mga sasakyan dumadaan sa EDSA at ang halos 1 oras na biyahe mula Maynila patungong Quezon City ay aabuti na lamang ng 15 hanggang 20 minuto. 40 to 60% improvement sa situation ng traffic ang pwedeng asahan sa pagbubukas ng Harbor Link na magpapabilis sa oras ng pagbibiyahe ng mga sasakyan. At dahil dyan, maaaring makatipid ng higit kumulang 25.4 million pesos sa kada araw mga sasakyan na kabilang sa Class 1, 1.5 million pesos naman sa Class 2 at 9.8 million pesos naman sa Class 3 kada araw. At para sa karagdagang impormasyon ng pagbubukas po ng NLEX Harbor Link Project, itong opening ceremony dito po sa Navotas, puntahan natin kasamang si Alan Francisco. Alan? Siguro yung technical Aljo, good morning. At Yusek Rocky, good morning. No, any moment nga ngayon ay magsisimula na itong convoy ng ilang cabinet secretaries na iyong nabanggit kanina. So kami po ay nasa unahan ng convoy, no, at sa mga sandaling ito ay nakikita natin sila kung sila ba nasa loob na ng kanilang mga sakyan. Mula dyan ay mismong sila yung babagtas. Unang makararanas po nitong build project ng pamahalaan. Ito nga po yan, yung daan mula sa Caloocan Interchange C3 patungo sa Mel Lopez Boulevard na ang dati po ay tawag ay R10. At yun muna, latest. Aljo, balik muna sa'yo. Thank you, Alan. At Yusek, mga kababayan, ay sa mga oras na ito ay kakaroon po ng press briefing
sina Secretary Mark Villar ng DPWH, si Secretary Vince Tizon, with Executive Secretary Salvador Bejaldea, Secretary Arthur Tugade ng Department of Transportation, and si Ginoong J. Luigi Bautista para po dito sa opening of NLEX Harbor Link Project, New Caloocan Interchange, C3 to Mel Lopez Boulevard, formerly R10. Ngayon pong araw nito sa Lunes. So inaalam pa natin kung magkano ang toll fee at makakausap natin maya-maya si Secretary Mark Villar sa mga detalye po nito. Napaka-high-tech ang NLEX na ito. Ito pong expressway na ito, kumpleto po sa mga amenities at kumpleto po sa mga features. Samantala, mamaya-maya ay mag-atid pa tayo ng mga karagdagang update mula pa rin dito sa lungsod ng Navotas. Balik tayo dyan sa studio, Yusek Rocky Ignacio. Salamat sa iyo, Aljo. Samantala, babalikan ka namin maya-maya lamang. Pakinggan muna natin ang ginaganap na seremonya ng pagbubukas ng NLEX Harbor Link. So now, ladies and gentlemen, it is time. The NLEX Harbor Link Project New Caloocan Interchange, C3 to Mel Lopez Boulevard, is now open.
And now to give us his message from the Office of the President, let us put our hands together for Executive Secretary Salvador Mejildea. Good morning, everyone. I would just like to congratulate Metro Pacific, NLEX, DPWH for a simple but very significant event. Lumiliit na po ang Metro Manila. Congratulations sa inyo. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Mejildea. Our efforts would not have been this fruitful if not for our partners that helped us all the way to make our projects even more successful. Now, to give us a short message, please welcome the President and CEO of the Bases Conversion and Development Authority, Mr. Vince Dizon. Good morning. Sorry, hindi ko alam magsasalita. First of all, congratulations to DPWH. You know, I mean, I think the first time we visited this was way back in 2017, I think. No, and there was literally nothing here. No? And really great job from DPWH and of course from Metro Pacific Corporation, our private partner. Thank you very much. I think this is one of the examples that really public and private partnership can really work and make things happen very fast. So again, congratulations to everyone and maraming salamat po. Thank you. Thank you very much, Secretary Dizon. And now let us welcome the Secretary of the Department of Transportation, Secretary Arthur Tugade. Let us all give him a round of applause. Sa kadahilanan, iniksian ng aking boss, Executive Secretary Mejildea at ni Secretary Vince ang kanilang pananalita at pagbugay, hahabaan ko ho yung aking sasabihin. Yun ang usapan namin. So anyway, yung ating hong moderator kanina sabi niya, it is an exciting day because now we are going into exciting ways. Sa akin hong bokabularyo, hindi lang exciting, it's a beautiful day. It's a beautiful day indeed, notwithstanding the threat, the dangers, and the inconveniences caused by the pandemic COVID. Kasi ho, napakaganda itong proyektong ito. It's a beautiful project, surrounded by beautiful people, albeit very limited. Hindi limited ang tawag ko dyan, President, ang tawag ko dyan, exclusive. Talagang this is an exclusive opening. Kaya it's a beautiful day. Meron ho tayo mga dapat pasalamatan why we are having a beautiful day, celebrating a beautiful project. Nandiyan ho yung kagawaran ng Public Works and Highways na pinamumunuan at nasa liderato ng ating mahal na kalihim si Mr. Mark Villar. Ito ho, bata, pero punong-puno ng sigla, punong-puno ng passion at ang kanyang liderato. Kaya yung mga imposibleng hindi nagagawa, kayang-kaya niyang gawin yan. Kasama yung mga pamunuan at mga kanyang katropa sa kagawaran ng public transportation. Sila ho ang unang pasalamatan natin. Pangalawa ho, yung tinatawag natin na MVP Group of Companies na pinamumunuan ng ating mahal na si MVP at ngayon, i-represent ni Luigi. Talagang ang MVP Group nandiyan at salin-salin, samot-sari yung kontribusyon upang makatulong sa administrasyon at pamahalaan ito. Sa inyong lahat, sa MVP Group, Mr. MVP, Luigi, sa inyong lahat, maraming salamat. Pasalamatan po natin at bigyan po kayo natin ng Administrasyon Duterte sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo, Mayor Rodrigo Roa Duterte, which is being represented today by an equally passionate leader in the person of E.S. Bingbong Mejildea. Their political will, and mind you, their leadership, has really made the impossible a difficult way to handle, but it is being handled. Yung pinakamahirap po, madaling nagagawa dahil sa political will nila, sa inspirasyon at liderato. Nagpapasalamat kami sa cluster ng tatlong ito, ang Public Works, ang Administrasyon Duterte, at ang ating tinatawag na MVP Group of Company.
Sa inyong lahat, maraming salamat. Sabihin ko lang ho, meron akong personal na pakinabang dito. Kasi I commute regularly and almost daily to Clark. Ngayon, dadaan na ako ng SLEX. Lalabas ako sa NAIA X. Tapos pupunta ako sa Macapagal. Tapos pupunta ako sa Rojas Boulevard. Dire-diretso na ako dyan. I think I will save around easily 25 to 30 minutes. So personally, I'll be grateful to you, to all these three groups of people. Every time I traverse, going to Clark or coming home from Clark, maaalala ko kayo. Ngayon, kung sa proyekto lang, baka akala nyo ito lang ang proyekto ng Public Works. Hindi ho. Marami pa ho silang ginagawa. Ano yun? Abangan. Ano yun? Gagawin yun? Promise. Sa inyong lahat, magandang umaga. It's a beautiful day. Thank you very much, Secretary Togade. And to give us his message, please welcome the Secretary of the Presidential Communications Operations Office, Secretary Martin Andanar. Salamat po. Kay Executive Secretary Bingbong Medialdea, kay Secretary Togade, Secretary Mark Villar, Secretary Vince Dizon, at ating member po ng Metro Pacific. At sa lahat po natin mga panauhin, magandang umaga po sa inyo lahat. The building of a nation begins with infrastructure. This includes road networks, bridges, ports, and other structures that become the foundations of progress. President Rodrigo Roa Duterte early on launched a massive infrastructure program called Build, Build, Build that intends to connect the people of our islands across waterways and connect them likewise within the cities of our islands. Commerce and industry are to converge in a nationwide interchange of mobility, while perspectives are broadened through the immersion in subcultures brought about by movement. These effects of mobility strengthen us as a people and as a nation. Today, we witnessed the opening of the NLEX Harbor Link, an initiative meant to unload traffic from existing thoroughfares and ease the burden of daily commuters, in keeping with this administration's commitment of providing a comfortable life for all Filipinos. The completion of this project during a devastating pandemic is testimony to the resilience and fortitude of our government, rising to the challenge of building a nation despite a period of crisis. We join the nation in congratulating the constructors and the personnel of the different government agencies that contributed to the success of this undertaking. Thank you, and mabuhay ang Build, Build, Build. Corporation, Mr. J. Luigi L. Bautista. Let's all give him a round of applause. Good morning, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen. This is indeed a beautiful day, unique and special GCQ day. We were locked down, but never knocked down. As soon as clearance was given by DPWH, we immediately went to work to finish the NLEX Harbor Link section from New Caloocan Interchange in C3 all the way to Mel Lopez Boulevard, formerly R10. So under the cadence set by Secretary Mark, Secretary Art, and the rest of the BBB team, we worked overtime to deliver this piece of infrastructure that is vital for mobility and travel. And it will also facilitate faster movement of goods and cargoes, and thus enable the kickstart of our economy from the pandemic crisis. Our commitment never wavered, and our steady focus remained clear, and that is to undertake and complete high-impact projects that can positively transform our society. The current crisis has definitely changed the way we implement projects,
We set the highest standards of safety and health. We followed all the protocols and procedures issued by the IATF, DOH, DOLE, DTI, and DPWH. In short, we did not leave anything to chance. And this project, ladies and gentlemen, is a template for our new normal. From rapid testing to constant disinfection, to provision of living quarters to our workers, to physical distancing, to medical clinic with assigned doctor and nurses, and so on. These health and safety features are on top of the usual standards for undertaking construction projects, and those are completing on time, within budget, and with utmost regard to quality. We continue to work closely with the government in pursuing our projects. As you already know, the NLEX connector is also underway to improve mobility between North and South Luzon. We are optimistic that it will gain significant headway this year, and God willing, completion is anticipated in less than 20 months. So before I close, let me take this opportunity to thank Secretary Mark Villar, Secretary Tugade, Secretary Vince Dizon, Executive Secretary Salvador Medialdea, Secretary Andanar, for your relentless determination to restart the economy through the development and implementation of infrastructure projects. This project is a clear testament that we are getting back on track. Please be assured of Metro Pacific Tollways' continuing cooperation and active engagement. Some things may change because of the pandemic, but our commitment stays the same. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Bautista, and to all our distinguished guests who have shared their valuable insights today. With the opening of this expressway, we are getting closer to our vision of providing valuable road networks for Filipinos. The NLEX Harbor Link project marks the start of a continuous infrastructure development in the country, and together with the Build, Build, Build program of the government, the future has never looked brighter. Again, ladies and gentlemen, thank you for sharing your time with us today. But before we leave, everyone will be given a chance to be part of the drive-through at our newly opened NLEX Harbor Link project from New Caloocan Interchange in C3 to Mel Lopez Boulevard. See you again soon in our other projects. Please drive safely and have a good day.
Okay, at ito na nga, at nakasakay na sa kanilang mga sasakyan. Mga alter egos ng Pangulong Duterte, si Secretary Mark Villar ng Public Works and Highways, Honorable Vince Dizon, Bases and Conversion Development Authority, si Secretary Martin Andanar din, with Secretary Bingbong Medialdea, para po dito sa opening ng NLEX Harbor Link Project, around 2.6. At para sa karagdagang detalye niyan, ay nakatutok pa rin natin kasamang si Alan Francisco. Alan? Go ahead. Aljo, nasa unahan nga kami ng convoy, no, kung saan Pulong Duterte na yung binanggit kanina. At ilarawan lamang natin, no, yung sitwasyon, nabaga lamang po yung takbo nitong mga sasakyan, no, sa mga sandaling ito. Na bago yung mismong pagtakbo ng mga sakyan para bagasin nga itong NLEX Harbor Link expansion, ay nagkaroon na saglit ng maikling press kung saan pinangunahan ito o Secretary Martin Andanar, at sinabi niya nga, Aljo, na itong nangyari proyekto, no, itong pagkatapos ng build program, partikular itong project na ito, ay patunay yung pagiging resilient ng ating mga kababayan, dahil sa kabila nga o amidst this crisis, no, ay natapos pa rin itong infrastructure project. Aljo, nauna na ngang sinabi ni Secretary Villar na yung completion nitong 2.6 kilometer new section ay magbibigay ng direct access sa pagitan ng R10 sa Navotas City at NLEX. Ang C3 R10 section nitong NLEX Harbor Link ay may kasama ring 3 exit off ramps, kabilang na yung segment 10 C3 ramp to Caloocan City, ang Dagat-Dagatan ramp to Malabon City, at C3 R10 ramp to Navotas City. Sabi, Aljo, ng DPWH, makikinabang dito ang mga motorista, partikular ang mga trucker going at mga galing sa Port of Manila at NLEX. Ini-extend kasi nito yung existing na 5.65 kilometer NLEX Harbor Link segment 10 na sa Kaparuhatan, Valenzuela City. Governor Pascual, okay, nakikita nyo ngayon si Secretary Mark Villar mismo yung nagmamaneho, no, sa likod lamang namin yan, at binabaybay nga itong kahabaan ng NLEX Harbor Link expansion. Susunod-sunod na po yung mga nakasakay sa mga sakyang yan. Nakikita nyo ngayon yung ilang mga cabinet secretaries. At sinasabi nga, Aljo, na dahil sa naturang proyekto, no, tiwala si Secretary Villar na yung travel time mula sa Manila patungo sa Quezon City ay magiging 15 to 20 minutes na lamang. At bahagi pa nga rin ito ng build program ng pamahalaan. At yung muna latest, Aljo, balik muna sa'yo. Alright, thank you so much, Alan Francisco. Again, ito po'y 2.6 kilometers na direktang magbibigay po ng kalsada. Kaginawaan sa lahat ng mga motorista, decongest sa Petro Manila. Samantala, ay meron po tayong one-on-one interview with Secretary Mark Villar ng DPWH tungkol naman sa nitty-gritty nito pong NLEX Harbor Link Project. Panoorin natin. Ito ay makakapanayam natin si DPWH Secretary Mark Villar tungkol pa rin sa pagbubukas ngayong araw na ito, June 15, Monday, ng NLEX Harbor Link Project. Magandang araw po, Secretary Mark. Magandang umaga po. Opo, gaano po kahalaga ang proyektong ito, unang-una, Secretary, sa ekonomiya po ng Pilipinas? Napakalaking bagay dahil nakikita nyo naman po ito malapit sa port. So lahat ng trucks na galing po sa port na papuntang North Luzon Expressway
dito na sila dadaan. Dati kasi nung tinapos namin yung isang segment ng Harbor Link, ang bagsak niya is C3. Opo. Ito, yung C3 medyo hindi masyadong malapad, medyo congested. Sa R10 mas maluwag. So kaya gumawa kami ng isang extension. Ngayon tapos na, mamayang hapon bubuksan na po. And ito po ay isang magandang halimbawa ng new normal sa construction. Opo. Kasi talaga naging maraming mga regulations para manatiling ligtas sa mga workers dahil sa COVID. Okay. Open ito sa lahat ng mga motorista as of the moment, Secretary, or para lang ito sa mga malalaking truck galing kung pier? Hindi, expectation maraming trucks ang gagamit dito dahil syempre malapit sa pier. Pero open siya sa lahat ng vehicles. Opo. Kung magkakaroon po ng bayad po dito sa pagpasok ng napaka-modernong skyway na ito, magkano po at kailan po mag-uumpisa? Sa ngayon po, wala pang additional toll, pero pinag-usapan sa TRB yung bagong toll. Kasama siya sa open system ng NLEX. Opo. So, magkakaroon lang ng konting adjustment sa toll sa NLEX, pero minimal lang siguro magiging impact nito sa overall toll rate sa buong system ng NLEX. Opo. Is this the final stretch po ng segment na ito, Secretary? Yes, ito na po ang final. Nung last quarter of 2018, tinapos namin yung segment hanggang C3. Ngayon po, ito yung isa sa mga pinaka-critical dahil i-connect niya yung port halos directly dahil sa R10. So ito, napakalaking bagay. Yung travel time from the port, Manila Port to NLEX will be cut to 10 minutes. Na dati-rati ay ilang oras po ang travel? Umabot ka ng mahigit 1 oras. Opo, sakripisyo talaga. At ito po ay convenience na sa lahat at maibsan na ang matinding traffic lalo na sa EDSA and C5. Sobra. Kung galing kayo sa Manila at gusto nyo pumunta sa Quezon City din, pwedeng baka 20 minutes na lang ang biyahe. 15 to 20 minutes na lang. Ano pa ang update po natin, Secretary Villar, sa Build Project? Maliban po dito? Meron na po tayong bagong regulations dahil sa new normal natin. At nakikita nyo naman na naging safe naman itong site. Nung nagtrabaho kami, wala namang, hindi naman naging malaking problema ang COVID. Safe naman ang mga workers at mabilis naman ang construction. So sa tingin ko, ito isang magandang halimbawa sa new normal natin sa construction. And we can see that even with the COVID issue, kaya pa natin mag-construct ng mabilis at safe. Opo. May konting delay po ang completion ng project na ito because of pandemic. Pero may time na nag-stop din kami. Pero nung nabigyan din kami ng exemption for flagships, nakapagtrabaho naman ng 24/7 at since yung ECQ hindi masyadong masikip, nakahabol din ng construction. Kaya ngayon po, makikita nyo naman tapos na po ang project. Opo. So paano po natin pinaghandaan ng DPWH ito pong new normal ngayon, lalo na sa ating mga manggagawa? Ito yung mga bagong regulations katulad ng yung testing bago pumasok sa site. Pag nasa site na sila, hindi na silang basta pwede umalis. And may hand washing facilities, yung scheduling, yung may social distancing, at meron clinic dito sa site para ma-check din yung kalusugan ng mga manggagawa. Recovery plans po ng kagawaran ng DPWH po, Secretary, after this COVID-19, hopefully matatapos sa buong pandemic? Well, we're still pursuing the same targets. Hahabulin na lang namin lahat ng implementation targets ng department. Pati dito sa mga projects, we can expect all systems go na pong build. And we can expect in the next few months, marami na kaming i-deliver na projects as per schedule. Opo. Secretary, mensahe na lang po ninyo sa ating mga tagapanood. Mamaya po, 5 p.m. abangan nyo po ang opening ng Harbor Link. So sa R10 pa lang, pwede na po kayong umakyat sa Harbor Link at napakabilis. So mamayang 5 p.m. po, open na po ang Harbor Link at wala pa munang additional toll. Maraming salamat po, DPWH Secretary Mark Villar. Salamat. Ayan, so yan po ang ating pakikipagpanayam kay Secretary Mark. Samantala, balik po na tayo sa studio with Yusek Rocky Ignacio. Salamat, Aljo. Babalikan natin mamaya mga kaganapan dyan sa NLEX Harbor Link.
Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot ni Presidential Communications Operations Office para pakinggan at alamin ang mga hinaing ng media personnel sa bansa dulot ng COVID-19 sa pangunguna po ito ni PCOO Secretary Martin Andanar. Bumisita ang kalihim kamakailan sa Lipa City para personal na kumustahin ang mga miyembro ng ang Batangas Media at abutan ng mga ito ng food packs. Sinabi ng kalihim na kabilang din ang mga nagtatrabaho sa industriya ng media sa naapektuhan ng quarantine health protocols kung saan kinakailangan magbawas sa mga trabahador ang ilang media outlets para sa pagkonti ng advertisement kung saan pangunahing nakadepende ang mga ito. Patuloy din na umanong isusulong ang pagdagdag ng budget para sa mga advertisement ng pamahalaan sa mga pampribadong media para tugunan ang suliraning ito. Samantala, maraming industriya ang naapektuhan dahil sa COVID-19, ngunit ayon kay Senator Bongo, hindi dapat matigil ang supply ng pagkain. Kaya naman malaking papel ang ginagampanan ng sektor ng agrikultura para makabangon ang bansa mula sa COVID-19. Sinabi rin ng Senador na dapat mas paigtingin pa ang kagawaran ng agrikultura, mga programa para matulungan ang mga agri-producers sa bansa. Gayon din ang mga agri- at fishery-related micro, small, and medium enterprises. Sa pamamagitan naman ng expanded Sure Aid and Recovery Project ng ahensya, tuloy-tuloy din ang pagbibigay nito ng concessionary loans para sa mga magsasaka at mangingisda, gayon din ang ilang pang programa para tiyakin ang food productivity sa bansa. Samantala, ngayong araw po ay makakasama natin sa ating public briefing si Ambassador Jose Laurel V mula po sa Embahada ng Pilipinas sa Japan. Magandang araw po sa inyo, Ambassador. Magandang umaga po, Sekretarya. Kumusta po kayo? Opo. Ambassador, from the last time po na na-interview namin kayo, sometime in April po, kumusta na po ngayon ang general atmosphere sa Japan at nag-ease na po kasi yung restriction ng ating Japanese government? Well, basically, the restrictions are quite the same. Social distancing is a requirement. Wearing masks is a requirement. And gatherings of large crowds are not prohibited. So the situation has not really been changed, just like in the Philippines. Because we have not discovered the vaccine that will address and try to cure this COVID-19 situation. Ambassador, with more than 17,000 confirmed COVID cases sa Japan, nagkaroon po ba ng movement sa bilang ng mga Pilipino po na nagpositibo, gumaling at nasawi dahil sa nasabing sakit? Ano po yung pinakahuling update dito? Actually, kukunting Pilipino ang naapekto. Alinsunod sa mga records na natatanggap namin dito at sa land base sa Tokyo, wala pang namamatay. 6 ang na karoon ng sakit sa Tokyo at 6 ang nag-recover. Sa Osaka, 21 at 19 ang naka-recover. Sa Nagoya, isa. Dadalawa na lang nasa Osaka. Sa sea-base, ang mga seamen ho natin, lahat ho nakauwi na. Sa Diamond Princess, 80 ang nagkasakit, 80 ang gumaling. Sa Osaka, 41 ang nagkasakit sa MV Costa Atlantica at 41 ang nag-recover. So, wala hong namamatay na Pilipino rito at mahusay po lahat. Nakaka-recover lahat. Opo, maganda nga.
Magandang balita po yun, Ambassador. Noong June 1 po ay nagbukas rin ang ating embahada sa Japan. Lahat po ba ng consular services ay nag-resume na rin? Hindi ho nagsasara kami. Binabawasan lamang ang nagkakaroon lang kami ng tinatawag na skeletal force. Sa katotohanan, ako'y humingi ng tulong sa ating Consul General Serna Chua na nandito sa aking katabi dahil ako'y hindi nakakasiguro na nagbabago ang mga data. Pero as of now, these are the latest that I mentioned to you, and we are on what they call half open and half closed. Opo. Ambassador, kaugnay naman po sa repatriation, ilan na po mga Pilipino ang napauwi natin so far? And hanggang ngayon po ba tuloy-tuloy pa rin yung repatriation efforts para sa ating mga overseas Filipinos po sa Japan? Ang napauwi ho namin ay mahigit kumulang 1,000 na overseas workers or seamen. At meron pang 126 na naiipit ngayon dito na mga sari-sari na ho ang kanilang status. Merong turista, merong mga estudyanteng natapos na kanilang pag-aaral o training, mga skilled workers. There are 126 who have requested to be repatriated, and we're still trying to arrange for their transportation home. You see, the Philippines does not have aircrafts that are coming and going on a regular basis because PAL, ANA, JAL, and Cebu Pacific have suspended their operations to and fro the Philippines, and the same with the Japanese. And we are also restricting the entries of Japanese and vice versa, the Filipinos into Japan. So wala hong pwedeng pumasok, wala hong pwedeng lumabas dahil pagka umalis ka rito, mag-check up ka, pagkatapos ng check up, hindi lang iko-quarantine ka pa, pagkatapos pagka ikaw ay lumipat pa sa probinsya, another quarantine, and all that stuff. So it's the very nature of the virus. We have to be very careful. Opo. Ambassador, nagbigay po ng tulong o ayuda ang Japanese government sa bawat pamilya sa Japan, including the foreign student po. How about yung pong foreign workers na hindi po residente ng Japan? Meron din po ba silang tulong na ibinigay dito? Meron ho rin, pero these are palliatives. It is not, you can be given as they call 100,000 yen for the people who are registered here, or students who are legitimately here. But how long will that last? Hindi ho pwedeng kwan. So what is essential for us, really, as a part of humanity, is to really discover the antidote to this virus. And unless we find this, and we are able to discover it, produce it, distribute it, and apply it, it will be quite some time before we become what they call under the normalcy of life. Opo.
Ambassador, may mga OFW po ba sa Japan na nakatanggap na po ng tulong mula po dun sa DOLE sa ilalim po ng AKAP program? Marami pong natanggap na. In fact, yung mga OFW na galing sa Seamen, sinagot ho ng mga kumpanyang cruise, yung Princess Cruise o Norwegian Cruise. Meron rin naman mga Pilipinong, lalo na sa permanent residents na merong caregiving na binibigyan ang mga Pilipino. Hindi ho problema yon. Ang problema ho hanggang kailan na hindi ba tayo nakakadiscover ng how do you call this? The antidote to the virus. Opo, naintindihan po namin niyon. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ambassador Jose C. Laurel V from the Embassy of the Philippines in Japan. Meron po kayong mensahe para sa ating mga kababayan dyan sa Japan? Sa aking mga kababayan, you keep safe, keep your distance, have the consciousness of trying to avoid crowds, and wish you all the very best of health, and hope that you can go back home as soon as possible without the difficulties of this COVID-19. Thank you very much, Yusek Ignacio. Maraming salamat po muli, Ambassador. Stay safe po. Samantala, tuloy-tuloy rin naman ang pagtulong na ating pamahalaan sa mga kababayan natin na apektuhan ng quarantine health protocols na ipinatupad sa bansa bilang pag-iwas sa COVID-19. Partikular na po yung mga na-stranded malayo sa kanilang mga pamilya o ang tinatawag nating locally stranded individuals. Yan po ay sa pamamagitan ng ating hatid tulong program. Panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Samantala, alamin naman natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service kasama si John Mogol. Go ahead, John. Magandang tanghali po, Yusek Rocky. Sa ating mga balita, ikatlong kaso ng COVID-19 ang naitala po sa Catanduanes. Mula RP1 Virac magbabalita si Juriz Alpapara.
COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Tatlong kaso ng COVID-19 dito sa lalawigan ng Catanduanes. Siya si Bicol patient number 83, isang 39 anyos na babaeng seafarer mula sa Middle East na umuwi sa Pilipinas noong April 25 at dumating naman sa San Andres, Catanduanes nitong June 8. Ayon kay San Andres Mayor Peter Cua, negatibo naman ito sa swab test na isinagawa sa Metro Manila, subalit paniwala niya'y nahawa ito ng isa pang nakasabay na OFW pauwi ng Bicol. Ang nasabing OFW kasi na siyang ikalawang kaso naman ng COVID-19 sa Catanduanes ay nakasama ni patient 83 sa bus at sa isang holding area sa Tabaco City noong sila'y nagkasabay ng pag-uwi sa lalawigan. Isinailalim agad sa partial lockdown ang barangay Karangad sa San Andres, partikular ang kalye kung saan naninirahan si patient 83 upang bigyang daan ng contact tracing sa mga nakasalamuhan nito doon. Una nang natukoy ang 10 close contacts nito at ngayong araw ay nakatakdang kuhanan ng swab samples para isailalim sa PCR testing. Sa ngayon ay nananatiling asymptomatic si patient 83 habang patuloy na minomonitor sa isang LGU quarantine facility. Halik Vera Catanduanes, Juris Alpapara, Radyo Pilipinas. Samantala, third batch ng mga stranded na Antikenyos sa Luzon ang dumating na po sa probinsya ng Antique ngayong araw. Mula naman RP Iloilo, narito ang detalye mula kay Paul Tarosa. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Dumating na sa probinsya ng Antique ang 171 stranded Antikenyos ngayong araw. Sakay ng Roro vessel, dumating ngayong umaga ang mga Antikenyos sa Lipata Port sa Kulasi, Antique. Ito na ang third batch na mga locally stranded individuals sa Luzon na nakauwi sa lalawigan sa pamamagitan ng libreng uwi program ni Deputy Speaker Loren Legarda at Governor Rodora Cadiao. Ang mga stranded Antikenyos ay mga estudyante, construction workers at mga nawalan ng trabaho na na-stranded ng ilang buwan sa Luzon. Labis ang pasasalamat ng mga Antikenyo sa lokal na pamahalaan dahil natulungan silang makauwi sa probinsya makalipas ang ilang buwang pagka-stranded. Sa kanilang pagdating sa probinsya, sila ay isa sa ilalim sa rapid testing at home quarantine. Batay sa datos ng provincial government ng Antique, nasa 722 locally stranded individuals na ang natulungang makauwi sa lalawigan. Mula sa Iloilo, ito po si Paul Tarosa, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga reporter dito sa Philippine Broadcasting Service. Yusek Rocky, balik po sa inyo sa studio. Salamat sa iyo, John Mogol mula sa PBS. Samantala, balikan naman natin si Aljo Bendijo live mula pa rin po sa NLEX Harbor Link sa may Navotas City. Aljo? Yusek Rocky, konkretong daan, matibay na ugnayan at isang malinaw na progreso sa ating patuloy na pagtutulungan at pakikisang sa mga proyekto ng pamahalaan katulad po nitong build projects ng Duterte administration ay unti-unti po nating mararating ang pag-unlad. Naway ang pagbubukas po ng daang ito pong NLEX Harbor Link ay maging daan din sa mas marami pang oportunidad at pag-asenso ng ating bayan. Samantala, utama na natin si Alan Francisco. Alan? Oo, Aljo, inulan na tayo rito sa convoy, no? Kasi nasa unahan tayo ng convoy ng mga ilang cabinet secretaries, no? Habang binabaybay natin itong NLEX Harbor Link. At yan na muna, no? Magabalik ako sa pang detalye. Back muna sa studio. Aljo. Okay, ingat Alan, Francisco. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa ating pong pamahalaan, lalo na po sa Department of Public Works and Highways, katuwang ang Metro Pacific Investments Corporation, ang Manila North Tollways Corporation para po sa karagdagang proyektong itong kinakailangan po ng ating bansa. At tayo din nagpapasalamat sa The Manila Hotel sa walang sawang pagsuporta sa People's Television Network. Muli ako po si Aljo Bendijo para po sa PTV, para sa bayan. Balik po sa iyo dyan, Yusek Rocky. Hoy, salamat sa inyo, pati kay Alan Francisco na talagang naulanan ay talagang sa ating sinasabing trabaho kasi ito. Salamat din sa iyo, Aljo Bendijo. At dyan po nagtatapos ang ating programa hanggang bukas pong muli. Sa ngalan po ni Secretary Martin Andanar, ako po si Yusek Rocky Ignacio mula sa PCOO para sa Public Briefing. #LagingHandaPH.
Kaya natin to. Kaya natin. Magandang tanghali, Pilipinas. Umpisahan po natin ang briefing natin ngayon tungkol po sa usapin ng kaso ni Maria Ressa kung saan napatunayang siya po ay nagkasala ng Makati Regional Trial Court. Siyempre po, ang unang-unang paninindigan ng ating Pangulo ay ito po isang kaso na nalitis ng ating hukuman. Respetuhin natin ang desisyon ng hukuman. Pero dyan ba ho nagtatapos ang paninindigan ng Presidente? Hindi po. Paulit-ulit na po sinabi ng Presidente. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng